Ramiro Boulder po. Ito, update po tayo. Ha? Senador Ping Lacson, kinumpirmang irerekomenda ang paghahain ng kaso laban sa mga ilang senador. Kung natatandaan niyo po, ito po yung mga senador na nadadawit sa kickback, sa flood control anomaly, kagaya nila Jingo Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero. Ha? Ito po, at saka yung si Saldico, si Joel, itong si dating Senador Bong Revilla, nauna na po siya. So, ano, ito na ang pinakakahintay ng karamihan na mga big fish. Kaya nga lang, ang nangyayari po ngayon, nagbabackfire po sa presidente itong mga usaping ito, itong mga kickbacks na ito, no? Napupunta po sa presidente yung uh, sisi ng ito po kasi ang gumagawa po ng mga ah, paninising yan ay yung mga ayaw talaga kay BBM. Ano? Pero mayroon ding hindi naniniwala na wala talagang kasalanan ito si BBM. Siya nga po itong nagpasimula ng ah, investigasyon diyan sa mga anomalyang yan. Simula nung matuklasan niya nitong taon na ito, sinabi niya sa kanyang sona na mahiya naman kayo. Nag-umpisa po rin dahil lumalala ang korupsyon talaga. Ako po, ako rin mismo, hindi po ako naniniwala na sangkot dito ang ating presidenteng BBM. No? Hindi po ako naniniwala. Hindi po ako naniniwala sa mga binabato sa kanya na siya daw yung big fish dito sa kasong uh, anomalya ng insertion, kickbacks, ha? Hindi po ako naniniwala. Hindi po kayang gawin ni PBBM yun. Ano? Hindi siya ganyang tao. Ang tanging gumagawa lang po sa kanya ng kasalanan ay yung mga taong ayaw sa kanya. Ito na, yung mga DDS na to. Gagawin po nila ang lahat upang matanggal talaga si PBBM. Yan po ang kanilang goal na tanggalin si BBM, isaksak si Sara Lustay Duterte, ano? Huh? Upang magawa nila yung mga kahayupang ginawa ng tatay niya noon na magpatuloy yung kahayupan na yun. Kung mayroong gusto sa mga ganong pamamalakad, nung pamamalakad ng tatay niya, ha? Ito yung mga DDS, yung mga die-hard supporter ni Digongyo. Digongyo na lang yan kasi para sa akin, demonyo talaga yung dating presidente na yan na si Rodrigo Roa Duterte. Biro mo, mapaghinalaan ka lang na drug addict, patayin ka na. Nasaan ang ano nun? Nasaan ang due process nun? Wala. Pero siya, gustong magkaroon ng due process. Gustong ng humanitarian consideration dahil daw matanda na. Pero siya, wala, nung siya ang nasa tungkulin, nasa kapangyarihan, ayaw niya ng humanitarian consideration, ayaw niya ng Commission on Human Rights, binabastos niya yung mga yan, yung mga press, kawawa ang press sa kanya dahil ito na lang yung reporter ng Rappler, si Maria Risa ba yun? Oh, doon na lang, tingnan nyo na lang ang ginawa niya. Halos gawan niya ng kaso. Ginawa niya ng kaso, pero hindi niya rin napakulong. Ang tanging napakulong niya lang talaga yung kanyang number 1 na kaaway, si Laila de Lima. Pero hindi rin nagtagumpay dahil nakalaya rin eh. Pero nandun na, nakulong na ng 6 na taon.
Biro mo yung 7 taon yata o 6 na taon. Kaya ito ngayon, kaya nagba-backfire po yan dahil nga sa kagagawan ng mga Duterte. Kagagawan ng mga DDS, yung mga kabig ni Duterte yan. Kasi gusto nila talaga, unang-una, yung impeachment ni President Marcos, yung kanilang binigay na kasalanan na nilagay nila na kasalanan niya ron, yung kinidnap daw. Di umano. Paanong kidnap yun? May warrant of arrest ng ICC yun. Mali na naman yun. Talagang pinapalutang nila yan na kidnapping ang nangyari kay Duterte nung inaresto siya. Kung kidnapping, dapat may nahuli na, may nakulong na, may inihabla na ng kidnapping. Bakit hindi hinabla yung mga nag-kidnap kung may kidnapping? Kaya sila hindi napagbibigyan ng ICC sa mga kahilingan ng mga council ni Duterte dahil nga dyan sa mga ganyang klaseng mga pananalita ng mga DDS. Mayroon na naman ito, pinakahuli. Yung sinabi ni Sara Duterte, yung hindi pinagbigyan ang mga kahilingan nila. Mayroon na naman siyang nasabi. Yun, mga sinabi ni Sara na yun, against the ICC, nakarating na sa ICC yun. Nakarating na. At gagamitin muli. Kaya hindi sila mapagbigyan yung interim release dahil nga sa mga pinagsasabi nila. Dahil sa pinagsasabi nitong mga supporters ng mga Duterte na masasama. Hanggang ngayon, tingnan mo. Sila rin ang naglalagay sa alanganin yung kanilang sinusuportahan. Nilalagay nila sa alanganin dahil sa kanilang mga sinasabi, napapatunayan ng ICC na malakas pa rin talaga si Duterte. Lalo na nung nanalo pa siya maging mayor. Wala silang kakontentuhan. Natapos ka na sa pinakamataas na posisyon. Na-reach mo na yung pinakamataas na posisyon na bilang presidente. Bigla kang tatakbo sa mayor. Anong purpose mo? Di ba? Uy, napakadali lang i-analyze yan. Nakagaling mo nang napunta ka na sa pinakamataas na posisyon ng bansa, ang pagiging presidente. Nung matapos ang term mo, tatakbo kang mayor. Kagaya rin nung ibang naging presidente rito, yung babaeng naging presidente nung matapos yung term niya, nakulong pansamantala ay panandalian. Lumaya siya nung panahon ni Duterte. Tapos kalaunan tumakbo siya. Congresswoman naman sa kanilang bayan dyan sa Pampanga. Na-elect siya. Walang kasawaan talaga walang kasawaan sa posisyon. Napakatakaw sa posisyon. Dito nyo lang makikita yan sa Pilipinas na ang bawat politiko bukod sa mga dinastiya ang tatakaw sa posisyon. Bukod sa posisyon, ang tatakaw pa sa pera. Yung mga iba. Hindi naman lahat. Pero yung ibang mga politiko, bukod sa matakaw sa posisyon, matakaw pa sa pera. Ito, patuloy po natin pakinggan itong sinasabi po ni Senador Ping Lacson na paghahain ng kaso laban sa mga kanilang kasamahan at dating kasamahan. Maski patanggalin yung pangalan nila sa recommended for filing of criminal and administrative, pinapailan na nga sila Yun ang yun sa akin, that's the sensible part of it. Kung hindi namin recommend, inibisiga na nga. Saan naman kami lulugar nun, di ba? Para naman kaming Tama. Ewan. Kasi sabi kong reality sa ground because we're recommending them to undergo preliminary investigation and they're already undergoing preliminary investigation. So why would we go against
what's already happening. So sir, just to reiterate, hindi masama ang loob yung mga nag- No, definitely not. Hindi masama ang loob. I welcome na i-discuss namin mamaya. I welcome all contrary opinions or dissenting opinions. If they don't want to sign, Isa sa mga hinahangaan kong senador itong si Ping Lacson dahil nga siya po ay talagang patas. Independent siya. Hindi siya pumapanig sa kabila. Hindi siya pumapanig sa Duterte. Neutral siya. Nandun lang siya sa gitna. Binabanatan niya yung kabila. Binabanatan niya ng administrasyon. Kung anong nakita niyang mali, yun ang dapat niyang binabanatan. Pero kung tama, tama lang. Sa pang nagustuhan ko sa kanya, dahil nga yung sinasabi ni Saldico na nag-deliver daw siya ng pera sa dito sa malapit sa Malacanang, sa bahay daw ni Romualdez, at yung perang yun para kay Romualdez daw yun at para kay Pangulong BBM. Dinibank niyan dahil ang sabi ni Bernardo, hindi yan totoo. Si Yusek Bernardo, hindi daw totoo yun dahil nga siya mismo ang nag-asikaso nun. Delivery na yun. Oh. Ito na. Pangalawa, itong si Toby Chanko na nakausap ng sinisirmudan daw ng Pangulo, si Martin Romualdez, yung pinsan niya. Dahil nga dyan sa natuklasan nga niya na kinukuha yung pondo ng kaya nga yan nga sa insertion sa mga kickbacks. Kinukuha nila yung pondo dahil hindi na raw tumakbo yung kanyang proyekto, yung flagship project dahil nga sa pagkuha ng kanilang mga pondo. Sinisirmunan ni PBBM sa harap mismo ni Tubi Chanko. Televised po yan. Nasa video po yan. Kaya wala po tayo, hindi nyo po kailangan magduda dyan dahil broadcast nila yan. Nasa social media. Kaya kalat na kalat yan. Paano nyo mapasisinungalingan yan? so be it. Because that's supposed to be the case because we have our rules to follow, rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. But you confirm na pinapakausawan yung tatlong senador. At least that you confirm. Yeah, 6 people ang nandun. Okay, sir. Ex-Congressman Saldico, of course, Senator Saldico, Bong Revilla, tapos Senator Cheese, Escudero, lahat ng Joel Villanueva, nagpipili na, yun ang kasama doon. Senator Joel, Senator Jinggoy. Yeah. You Jinggoy. confirm that. And ex-Congresswoman Mitch, Mitch Kahayon. hindi nanganganib makudeta si SP dahil pinapakasuhan yung mga kasamahan nyo, sir? mag-uusap nga kami mamaya. If it will cost his Senate President. Kaya yung mga pirmahan dyan sa resolution doon sa panghihimasok ng China, babalahura ng mga Chinese embassy dito sa ating mga opisyalis ay hindi nila mapapirmahan dahil nga siyempre magkakaiba sila ng posisyon, ay magkakaiba sila ng pananaw. Itong mga senador na ayaw pumirma talaga na mga maka-China, sila rin po yung mga makakasuhan, 3 sa kanila. Maliban kay Jinggoy Estrada, si Jinggoy Estrada sumama sa majority. Pumirma po sa resolution sa pagkondina sa mga sinasabi ng tauhan dyan sa Chinese Embassy dyan sa Makati. Ano? Shampoo yun mga yon na senador. Ang pinaka matindi ron ay si Senador Marco China. Marco Leta. Sorry, kala ko Marco Chena. Ayan.
That's part of the game. Kung because of the mere committee report Excuse me. na nag-participate naman din sila, aayaw na sila at tatanggalin na lang Senate President. No? I will take responsibility somehow. But the Senate President is all behind the Blood Bond Committee. Not in its findings. Ano? Kaya nga di-discuss namin, he will be there. Nagkausap kayo ni SP na baka mamiligro yung kanyang Hindi na namin posisyon? pinag-usapan yan. Pinag-usapan namin yung issues doon sa Blue Ribbon Report. Let's Kaya nga tumulong na rin siya how to use the proper language. Yung tatlong senador na napapakasuhan, meron na pong nag-reach out sa inyo, sir, about your recommendation. I think si Senator Joel was asking for a copy last night. Pero Okay. hindi namin mabigyan because ano nga yun, draft yun eh. And we intend to present also to them, to the minority members of the BRC, yung draft committee report to also get their input. After all, the members is Kailangan nilang makasuhan kasi talaga namang yun po ang itinuturo ng ebidensya. Nasa korte na yan kung i-absolto sila o hindi. Kailangan po nilang panagutan ang kanilang mga kasalanan sa bayan. Oh. Itong mga senador na to na kasalukuyang nakaupo ngayon, na bumuto upang ma-archive ang impeachment complaint para kay Sara Duterte. Alam ko na na parang may mga koneksyon talaga Kaya po nila pilit na i-archive yun dahil nga may koneksyon talaga. Dahil sila nasasangkot sa anomaly. Pare-pareho sila na may anomalya. Ano? Lumalabas na ang totoong kulay ng mga senador. Ano? Mga senador na hinalal upang maging tagapagtanggol ng Pilipino. Pero ang nangyayari, pinagtatanggol nila yung kanilang puon, yung kanilang kaalyado, kahit na may dungis ito ng kababalaghan. Okay lang ipagtanggol mo kung nasa katwiran, nasa tamang katwiran, pero wala Ganun talaga. Ano? Dapat sila maging neutral sila dahil senador sila. Pero hindi, ang pinapakita nila, nakaside sila kung saan sila makikinabang. Doon sila sa side ng kung saan pro-protektahan nila at pagkatapos na tapos nilang protektahan, pro-protektahan din sila. Ganun, kanya-kanyang protekta. Pro-protektahan ka namin, pro-protektahan mo kami. Ganyan po ang nakikita kong kalakaran ngayon para sa kanila. Sila, kakamutin ko ang likod mo kung Makati, kakamutin mo ang likod ko kung Makati. Ganun lang yun. Nakuha po nyo yung logic. Hindi sila nag-iiwanan. Nagkakamutan sila ng likod. Walang iwanan sa mga taong itim ang binabalak sa bayan. Pero sinasabi ko sa inyo, hindi po kayo magtatagumpay kapag ganyan ang ginagawa nyo. Sapagkat hindi po pahihintulutan ng Diyos yan. Yang mga maling iniisip nyo, yung mga maitim na balak nyo sa sambayan ng Pilipino at sa gobyernong ito. Ako, naniniwala ako na makakalagpas ang gobyernong ito sa anomalyang yan na ginawa ng nagsimula pa nung mga administrasyon sa mga naunang administrasyon. Lumala itong administrasyon ni Duterte. Pinabayaan niya kaya lalong lumala nitong pagpasok ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero buti na lang at pag sa kalagitnaan ng kanyang termino, binungkal niya
binungkal niya, inilabas niya, isiniwalat niya sa taong bayan ang malawakang korupsyon. Pero ang masaklap dito, yung mga kalaban patuloy na binabagsak. Buti na lang, matibay siya. Matibay ang ating Pangulo. Kaya hindi siya bumabagsak dahil nga nasa kanyang likuran ang taong bayan at may gabay siya ng ating may kapal. Kasi kung hindi siya ginabayan, hindi siya prinotektahan, malamang bumagsak na yan at naagaw na ng mga sakim, ha? At maitim ang budhi na kalaban ni BBM sa politika. Nung una, kakampi. Pero naging kalaban. Bakit? Bakit naging kalaban? Bakit sumalungat? Dahil sa prinsipyong baluktot, no? Ayaw nilang sumunod sa tama, gusto nila yung kanilang prinsipyo ang masunod. Eh, hindi naman po pwede yun. Oh, patuloy po tayo. Ayan. Huwag niyo pong kalimutan, paki-like and subscribe sa aking channel, Premier Boulder.